Sa Senado may panukalang batas na mag-oobliga sa mga anak na suportaan at alagaan ng tumatanda nilang mga magulang. Dumarami na raw kasi ang matatandang tila inabandona ng sarili nilang mga anak. Tunghayan ang pagtugon ng resibo sa lola at lolo na tila ibinauna sa limot ng sarili nilang mga mahal sa buhay. Inilapit ng isang concerned citizen sa resibo ang isang lola sa La Huerta, Parañaque City. Ang matanda kasi itinuring ng takanan ang lansangan. Sa cellphone video na nakunan sa gitna ng pananalasa ng bagyo noong nakaraang buwan, makikita ang lola na nakataklog ng plastic. At halos tangayin na ng hangin sa gitna ng daan. Kwento ng residenteng si Mary Joy na siyang kumuha ng video. Dumating po siya 2020, wala po siyang kasama, siya lang po mag-isa. Kawawa naman po. Kaya napagkamala namin siyang namamalimos or nawawala sa sarili. May mga pagkakataon din daw na nagiging violente siya sa ibang tao. May mga episode siya na violent po siya, nangahabol siya ng mga residente rito. Tapos ayaw niya magpalapit, akala niya kukunin yung mga gamit niya. Sasaktan yung mga anak niya, like yung inuturing niya kasing anak yung mga staff toy na nandun. Nang bantayan ng resibo ang lola, umaga hanggang gabi. Nasa bangketa lang siya. Dinadaan-daanan ng mga sasakyan at malalaking truck ng basura. Sinubukan ng resibo na kausapin ng lola. Kasi nagpunta ko dito, palinog yung sakyan ko. May tinapusan din ako eh. Marami nagpa-eskwela sa akin dito. Ano yung mo tinapusan? Yung commerce. Pero maya-maya pa, iba na ang kanyang ikinikwento sa amin. Taga-Saudi ako. Ayon sa residenteng si Mary Joy, hindi na niya kayang makita ang sitwasyon ng lola. Na-trigger na po talaga ako na humingi ng tulong sa GMA sa resibo. Sana matingnan muna si nanay yung kalusugan niya. Mabigyan man lang siya ng treatment na para sa mga lolo't lola na dapat na maranasan niya. Unang-una, shelter, pagkain niya. Inilapit ng resibo ang kalagayan ng lola sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Parañaque City. July 30, 2025, inaksyonan agad ng CSWDO na ma-rescue ang lola. Si client po ay si Eileen Huerta, pero ito po ay hindi niya totoong pangalan. Given po na hindi po niya na-acknowledge o na-recognize po yung totoong identity niya, wala pong any information na maaaring magpaalam tungkol sa kanyang identity po. Sa pag-asang may makakakilala kay Lola Eileen, pinayagan ng CSWDO na ipakita ang kanyang mukha. Oh, balikade, balikade. Tara, tanay. Sama ka sa amin. Paggamot ka namin. Hindi, piyak ko kung katawan. Lumapit na rin ang ibang mga residente na kilala ang lola para maikayat na siyang sumama na sa CSWDO. Kami na magtago na Hindi na ako yan ako may Ako magbantay niyan. Hindi ako. Babalikan ka na, babalikan ka, ibalik ka Hindi ako magsama. From previous years din po, siya po ay nag-refuse na matulungan at mailagay sa temporary shelter po natin dito sa city. Meron din po siyang mga behavior na napag-alaman po natin katulad ng pagiging aggressive. Kaya po kapag every time po na ina-approach po siya ay nanlalaban po siya. Ayaw mo magamot, Nay? Bakit ayaw mo magamot? Hindi ka na. Makalipas ang ilang sandali, Sa nanay ako, na yan. Oo, di ba? napasakay na rin sa ambulansya ang lola. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng mga otoridad, wala sa hustong pag-iisip si lola. Kaya naman nagpasya na ang mga taga-LGU na dalhin na siya sa National Center for Mental Health para matignan ng espesyalista. According po sa NCMH, siya po ay mamamalagi ng 7 araw. August 4, 2025, bumisita ang resibo sa National Center for Mental Health o NCMH
para kumustahin si Lola Eileen. Sa ngayon, wala pa kaming maibibigay na specific na diagnosis. Pero ang makikita namin is meron po siyang problema sa pagtingin niya sa realidad. Sa pananatili niya dito sa amin, hindi naman po siya naging violente or aggressive. Kapag siya po ay ready na po na i-discharge, temporarily po ay ilalagay po muna natin siya sa aming fasilidad. Kung sino man ang nakakakilala, pwede hong makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office ng Parañaque City o dito po sa amin sa Resibo. July 31, 2025, isa na namang reklamo ang natanggap ng aming Action Center. Ayon sa kanya, pinabayaan na ang kanyang nakatatandang kapatid na itatago natin sa pangalang David ng sarili nitong anak. Nandito pa siya noon, nasa loob ng bahay namin. May instances, biglang binuksan niya yung pinto, may nakasikbit siya ng mga kutsilyo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Pero nung time na yon, nagkaroon siya na ng depression. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya siyang patignan si David sa isang espesyalista. Kaya dinala ko siya sa National Center for Mental Health noon. Doon siya na-diagnose ng schizophrenia. Para na rin daw sa kanilang kaligtasan, naghanap sina Louie ng ibang matitirhan ni David. Kwento ni Louie, dating naninirahan sa Cebu ang kanyang kuya kasama ang kanyang anak. Pero dahil daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama, lumuwas si Tatay David sa Manila. Misis ng kapatid ko, patay na po. At saka may anak naman po siya na nasa probinsya po. Nang puntahan ng Resibo, ang tinitirhang building ng lolo, walang Tatay David na nasa loob nito. Kinabukasan, kasama si Louie at ang kanyang isa pang kapatid na si Maria, sinuyod ng Resibo ang Marikina para hanapin si Tatay David. Tuwing umaga raw kasi, nakaugalian na nitong magpagala-gala sa lansangan. Makalipas ang halos 3 oras na paghahanap, Ayun siya sa kanan eh. Hindi po kayo pwede magpakita sa kanya, ma'am. Baka magwala. nakita ng Resibo si Tatay David sa isang kainan sa loob ng palengke sa Marikina. Pero makalipas lang ang ilang minuto, muli siyang nawala at nag-ikot sa lansangan. Nang ilapit ng Resibo sa CSWDO ng Antipolo ang sitwasyon ni Tatay David, pinayuhan ang aming team na idulog sa social worker ng Barangay Mayamot. Ayon sa kanila, hindi pa nila maaaring i-rescue o manghimasok sa kalagayan ng senior citizen shelter dahil may nag-aalaga pa sa kanya. Mahirap po yun pag ganun, lalo't may resistance at lalo't kung mayroong problema sa pag-iisip. Discourage natin sila na hindi porke hindi na kaya, susukuan natin. Dahil nga ito po ikapamilya natin, hanggat maaari po hanggang sa huli, nandun po tayo para alagaan natin sila. Pero ayon kanila Louie, hindi na rin nila kayang buhayin ang kanilang kapatid, kaya panawagan ni Louie sa kanyang pamangkin. Ang gusto kong mangyari, diyan na yun patirahin yung tatay mo sa iyo. Patawarin mo na. Ilang ulit na sinubukan ng barangay at Resibo na makausap ang nag-iisang anak ni Tatay David. Nakapanayam ko si Maria, isa sa mga kapatid ni Lolo David. Natuntun po namin sa Resibo yung kinaroroonan po ng anak ng pasyente. Pero siya ho ay tumanggi muna humarap sa camera at hindi ho muna nagbigay ng mas mahabang pahayag. Pero ang kanyang binabanggit, hindi niya ho kaya munang tanggapin si Lolo. Bakit sir, umiiwas siya sa gastos? Yun ang hindi pa humalinaw sa amin. July 2025, inihain ang panukalang batas sa Senado na Parents Welfare Act of 2025. Iminumungkahi rito na magiging responsibilidad na ng mga anak ang alagaan at suportahan ng kanilang mga magulang na mga senior citizen at wala nang kakayahang kumita o maghanap buhay. Yung intent ng bill na magbumuo ng support system para sa mga elderly people na nagkakasakit na ay of course sinusuportahan ng DSWD. Bagamat layunin ng panukala na tiyaking susuportahan ang mga magulang sa oras ng pangangailangan, hindi raw kasama ang mga magulang na napatunayang ng abuso na nakita't ng abandona ng anak. Kinakailangan na malaman natin, matukoy yung mga iba't ibang mga kadahilanan ng mga anak. Bakit po some are not able to take care of their elderly parents. Ang gusto po nga sana natin, maging last resort, yung pagdala sa mga residential care centers. Ang gusto natin, sama-sama nga buo yung pamilyang Pilipino.
Ang mga tulad nina Lola Aileen at Tatay David, patunay sa katotohanang may mga Pilipinong nasa kanila ng dapit hapon na pinabayaan na at kinalimutan. Anuman ang mga rason sa likod nito, sana'y mas tutukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang kapakanan alang-alang sa mga lolo at lola na nangangailangan ng oras at kalinga. Kawawa naman po. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel